Mga programa at mandato ng Office for Alternative Dispute Resolution ating tatalakayin kasama sina Attorney Jose Maria Palaganas, Executive Director 5 ng OADR at si Ma'am Reynalyn Vidalion Varias, Director 3 ng Training, Accreditation and Promotion Service ng OADR. Magandang tanghali po at welcome sa bagong Magandang araw sa inyo. Thank you. Po sa ating lahat. Simulan na po natin ating usapan para kay Atty. Palaganas. Para naman sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba itong Office for Alternative Dispute Resolution? Ano po ba yung mga pangunahing serbisyong inaalok nito at paano ito makatutulong sa mga taong may hindi pagkakaunawaan o may legal na alitan? Tsaka gano'n na po ba ito katagal? Okay. Ang Office for Alternative Dispute Resolution or OADR ay ang attached agency ng Department of Justice. Ito ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nag-coordinate, nagde-develop, nagmo-monitor at evaluate ng ating mga ADR program sa Executive Department. Ito ay nabuo dahil sa Republic Act 9285 at the office itself has been established since 2020. Alright. And for Atty. Palaganas pa rin po, isa po sa pangunahing mekanismo ng OADR, ang mediation. Yes. Ano po mga kasong pwedeng gamitan po ng Alternative Dispute Report? Halos lahat pwedeng gamitan except may mga tinalagang hindi pwedeng maging subject ng kompromiso or ng mediation. Ito ay ang mga labor disputes under the Labor Code, criminal cases, civil status, sa kasal, ang validity ng marriage, and iba pang nasa batas na hindi pwedeng i-subject sa kompromiso. So ano po yung mga common na kaso na maaari mapakinabangan po? Well, normally sa mga barangay, nagsisimula to sa mga barangay. Ito yung mga alitan ng mga magkakapit-bahay. Oh, Okay, so yun yung pinaka-common. At ang isa pa, yung mga land disputes. okay. Common din yan sa mga barangay. And then, napupunta rin yan sa pamilya, mga alitan sa loob ng pamilya. So yun yung mga kunyari, yung mga nireklamo dahil sa nag-overtime sa videoke. Kasi may mga barangay na may maraming curfew, diba? Ganyan. Tapos Public yung sanganong disturbance. puno niya na napunta doon sa kapitbahay, Sa kung kanino yung kapitbahay. bunga ng may mga ganun po ba kayo Ganon. na-handle na? And all of those can be subject to mediation. Okay. Okay. So kay Ma'am Varias naman, bukod po sa mediation, meron ding arbitration, negotiation, at conciliation. Ano po yung pagkakaiba ng mga prosesong ito at paano naman po nalalaman ng isang individual kung alin yung pinakaangkop sa kanyang sitwasyon? At kaugnay nito, pwede po ba kayong magpaliwanag kung ano itong mga serbisyong early neutral evaluation, mediation, arbitration, at mini-trial? At kailan sila maaaring gamitin? Sorry, maraming sunod-sunod na tanong. Ang pagpili po ng mekanismo kung ano pong gagamiting ADR ay depende po sa alitan ng mga partido. Pagdating po sa arbitration, may arbitrator po na nagbibigay na final at binding decision. Ang negotiation naman po ay isang direktang pag-uusap ng ating pong mga partido kung saan ang conciliation naman ay may conciliator na tumutulong na magmukhahi ng mga settlement options. Ang early neutral evaluation po ay may expert evaluator na nagbibigay ng mga non-binding assessment sa lakas at kahinaan ng kaso. Meron po tayong tinatawag din na mini-trial kung saan merong presentation ng kaso sa senior decision makers ng bawat partido para makapagnegosasyon. Okay. And ano naman po yung mga training program para sa mga ADR practitioners at ano po yung mga kurso maaaring kunin ng mga interesado matuto ng mediation, arbitration at negotiation at sino-sino po maaari mag-enroll? Actually po kahit sino pwedeng mag-enroll. So Office for Alternative Dispute Resolution po ay may malinaw at kompletong training po tayo, pathway para tayo kung nagnanais po na tayong maging ADR practitioner. First, meron po tayong tinatawag na Fundamental Course on ADR. Ito po ay isang entry-level o panimulang kurso. Dito po ay tinatalakay ang mga legal framework ng ADR sa Pilipinas. Ang mga pangunahing konsepto po ng mediation, arbitration, negotiation at iba pang mga mekanismo ng ADR na kasalukuyang practice po ng ating hudikatura
at sa pribado po at pampublikong sektor. At ito po ay ina-offer po namin sa pamagitan po ng synchronous or online or learning management system po. Pwede rin pong asynchronous kung kaya pwede po i-take ng ating mga professionals at mga estudyante. Meron din po tayong comprehensive courses on negotiation, mediation, arbitration. Ito po ay isang 40-hour courses kung saan ito po ay mas malalim po, mas practical, kung saan meron din po tayong mga lectures, case studies, role-playing para po mas ma-develop po ang skills ng ating pong mga participants para sa actual na negotiation, pag-mediation, pag-handle ng arbitration proceedings. Ang mga completer po ng kurso na ito ay pwede pong mag-apply for accreditation bilang ADR practitioner sa OADR. At meron po tayo na isang programa para po sa ating mga local government units kung saan ang ating pong mga participants ay ang ating mga barangay officials at ang ating pong mga lupong tagapamayapa. Ito po yung tinatawag natin na course on ADR mechanisms under the Katarungang Pambarangay Law para po mas papalakas po natin ang resolusyon sa alitan ng ating mga kasama sa komunidad. So, Maganda pwede to. kahit sino. Yes. Na, I Oo, mean, kahit walang, sino. kahit ilang taon na, kung matanda na, or retired teacher, pwede mag-apply Pwede ng mga ganon. Okay. At maganda rin kasi may standardize yung process pagdating sa mediation sa mga barangay. Yes. Dahil ilan sa mga barangay, pagka kamag-anak si barangay captain, medyo nabibinbin yung mga reklamo, di ba? So kung sakasakali magkaroon man ng ganitong, or mag-apply sila, or they will participate dito sa fundamental courses na nabanggit And po normally, yun naman kasing mediation and arbitration, napapractice na yan sa barangay level. Yes. Hindi lang sila formally trained. So we okay. take advantage of that experience for them to be able to mediate properly. So, pag halimbawa, nag-apply ka, after nun, kung may course siya, di ba? So, matatapos magkakaroon ka ng certificate. Saan ka pwedeng mag-apply naman na maging mediator or taga-pamagitan? Actually po, sa barangay po Sa barangay natin, lang. meron po tayong mga lupong tagapamayapa. Ano ho. So, doon sila nagte-training. Pero yung nagte-training po natin, ng comprehensive courses po, nagkakaroon po ang OADR ng roster po of accredited neutrals, kung saan po, kung meron po mga partido na nais pong mag-undergo na mediation or arbitration, pwede po silang pumili ng sa amin po. Or doon pwede sa roster. nilang i-appoint ang I-appoint. OADR para pumili dun sa roster. para namin. sa kanila. Okay. Okay. So, alam mo na, magiging... Pwede pala. No? Pwede, oh. So, kay Atty. Palaganas, para po sa mga gustong maging ADR nga po na mga practitioners, tagalok din ang inyong tanggapan ng accreditation at recognition para sa mga mediator, arbitrator, conciliator, negotiator, at iba pang mga proseso. At ano po yung mga process o pangunahing requirements para dito? Kasi nabanggit na natin, no? Madami talaga. It's simple. Technically, there's just 5 steps. Unang-una, kailangan sila makakompleto ng OADR accredited training. Pangalawa, proof of relevant experience nila. Pangatlo, submission ng kanilang application. And then, ina-evaluate and assess namin yon. And then, isa pa would be ang pinakahuli, ang continuous professional development. Ano po yung proof of experience na... Kung meron man silang experience sa pamamagitan. It could be as simple as tinulungan mo makipag-usap yung mga partido mo or kapitbahay or ano. Ito, attorney, para naman po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon na may dispute o naisubukan itong ADR services, saan po sila maaari magsimula? At kailangan po ba niyang dumiretso sa ADR o maaari po siyang pumili mula sa mga accredited ADR practitioners at provider organizations? The best way to go about that would be to go to our website and Facebook page. Okay. Nandun yung nakalahad doon ang proseso ng pagiging para ma-accredit sila. And gagabayan naman namin sila kung paano sila ma-accredit. Okay, kay Ma'am Varias naman po, no, sa inyong karanasan, ano yung mga pangunahing dahilan kung bakit mas dapat i-consider muna ng publiko yung ADR bago humantong sa full-blown court litigation? Siyempre po, ang ADR po ay una, mas mabilis, mas mura po, at mas tailor-fit po ang solusyon. Mas flexible siya, at confidential din po siya, at pinapangalagaan po ng ADR ang relasyon po ng pamilya, ng community po, at nakakatulong po tayo, siyempre po,
para po ma-decongest ang ating pong mga kaso po sa korte. Okay. Medyo gusto ko lang mag-dwell doon sa nabanggit mo, attorney. Bakit mas mura? Paano mas mura? Alam naman po natin na pag nag-file po tayo ng kaso, nangangailangan po tayo una ng abogado. At mahal po ang pagkuha po ng abogado. At yung filing fees din po natin, So, yun po, sa ADR po, mas mabilis po ang solusyon. Basta po, willing at open po ang partido na para po sa pagkaunawaan at pagkakasundo. Alright. Mas maigsi. Mas madali po, mas mabilis. Mas mabilis siya. And sa kasalukuyan po, ano po ang ginagawa ng OADR upang mas mapalawak naman ang access ng publiko dito sa inyong mga serbisyo at mas maraming Pilipino po ang maging aware o magkaroon ng kamalayan dito sa may alternatibong paraan para po ma-resolve itong kanilang mga alitan? Meron po tayong tinatawag na nationwide training programs about ADR at meron din po tayo para sa ating mga national government agencies na customized training po para po i-develop po ng ating national government agencies ang kanilang sari-sariling ADR mechanism. At syempre po, yung pinakamalakas po sa lahat, yung ating pong suporta po sa Katarungan Pambarangay. Kasama po natin ang DILG kung saan po natuturuan po ng tamang practice ang ating lupong tagapamayapa at mga barangay officials. Kasi sa barangay po, nag-uugat yung mayorya po ng ating mga kaso. Meron din po tayong mga LMS online platforms or resource library. Tayo po ay meron din policy development and monitoring and public information campaigns tungkol po sa atin pong ADR. Meron po tayong mga ginaganap for Luzon, Visayas, Mindanao na ADR roadshow kung saan ipinakikilala po natin sa ating mga kababayan sa public and private sectors ang paggamit po ng ADR. So, pagka nag-training, full-time po ba to? At saka, saan dapat sila lumapit para mag-training? At saka Yung for the face-to-face, ito yung medyo straight siya, I think 1 week normally. Pero yung sa asynchronous or online, yun yung pwede mong piliin kung anong oras ang iyong. Pero pag nag-apply ka na as tagapamagitan, full-time na siya. Full-time, but normally kasi yung kaso naman hindi naman ganun karami naman pa rin. lagi, oo. At hindi naman araw-araw. Oh, nasa roster ka lang. Nasa roster ka lang. You can, kung gusto mong araw-araw na may tinatanggap kang kaso, meron din naman ganun. Okay, para sa inyong dalawa, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon? Unahin natin si Attorney Palaganas. Ang ADR ay isang option na binibigay ng pamahalaan para mas maging mas mabilis, mas practical, mas makatao ang hustisya. Kung hindi may pagkakaunawaan, mas gusto natin sigurong piliin muna yung pakikipag-usap bago tayo dumiretso sa korte. Okay? Nandito naman ang OADR para gabayan ng ating mga mamamayan kung gusto nilang option itong ADR. Bago tayo pumunta kay Ma'am Marias. Sige. Ihabol ko lang, pagka yung may utang, ganun din. Pwede may ilapit utang. sa ADR. Yung Maraming ganun. singilan ng utang, Singilan ganyan, ng na walang utang, eh. kasulatan. Basta po tao sa tao, Tao hindi sa po tao. lending company pa sa tao. Okay. So, Okay. basta tao sa tao, okay, so pwedeng Pero ilapit po sa ilapit ADR. sa ADR po sa paggamit po ng ating Katarungan Pambarangay Law. Pwede po kayo magdiretso sa barangay. Barangay. Paano yung mga mag-asawa na gustong maghiwalay, ganyan? Meron po ba yung Yun, wala na sasakop yun ng dahil it's concerning about marriage or Marriage na. Pero kung yung simpleng pag-aalitan, pwede. Yung pag, let's say, late umuwi si Mr. or Naiiwan nakabukas yung kalan, ganyan. O kaya hindi naisilong yung sinampay, umulan. nakapaglaba. Ganyan, hindi nakapaglaba. Your message, Ma'am Varias? Para po sa ating mga kababayan, kung meron po kayong alitan, sana po tandaan po nating lahat na hindi po lagi-lagi at una ang korte ang solusyon. Kasi meron po tayong ADR kung saan mas mabilis, mas makatao at nakatuon po sa pagkakasundo. At piliin po natin ang ADR para po sa daan ng pag-uusap, pag-uunawaan at pagkakasundo at kapayapaan po sa ating komunidad. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Jose Maria Palaganas, Executive Director 5 ng OADR at kay Ma'am Reynalyn Vidalion Varias, Director 3 ng Training, Accreditation and Promotion Service ng OADR. Thank you, Ma'am. Thank you. Thank you. Attorney, thank you, ma'am. Thank you.